Taxation o pagbubuwis sa Pilipinas. Taxation o pagbubuwis, ito ay mula sa salitang Latin na taxo na ang ibig sabihin ay tinataya ko o tinatantya ko. Ito ay ang pagpapataw ng isang pananagutang pananalapi o ibang kapatawan ng isang tagapagbayad ng buwis mula sa isang estado o isang patungkuling katumbas ng isang estado na kung saan ang pagkabigong magbayad ay may kaparusahan ng batas. Sa makatuwid, ang buwis o ang tax ay ang pera o salaping dapat bayaran ng mga tao sa pamahalaan. The status of taxation noong pre-colonial period o noong taong 900 to 1521. Tribute o handog. Ang paghahandog ang pinakaunang uri ng pagbubuwis. Ang barangays ang tawag sa gobyerno noon. Ito yung pinamumunuan ng mga datu o raha. Yung mga Pilipino before ay nagbabayad ng buwis para sa proteksyon ng mga datu o ng mga raha. The social classes noong pre-colonial period. The tumao, the timawa, and the oripon. Yung mga tumao, sila yung mga nobility of pure royal descent. Then, yung mga timawa, sila naman yung warrior class, the third rank of nobility, or yung mga freemen. Naninilbihan sa mga military services ng mga dato o ng mga raha, gaya sila ng mga pangangaso, labanan sa lupa o pagpipirata. Sila ay may mga kakayahang magmay-ari ng mga lupa at mamili ng mga asawa. Sila ay nagbabayad ng buwis bilang suporta. Then, lastly, yung oripon. Sila naman yung mga commoners, yung mga slaves, o yung mga alipin. Ang status naman ng taxation noong Spanish period o noong taong 1521 hanggang 1898. Tributo, ang bersyon ng pagbubuwis ng Espanya. Sa patakarang ito, pinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol ang mga katutubo. Noong una, nagkakahalaga ito ng mga 8 reales hanggang sa tumaas kalaunan ng 10 to 15 reales. Noong unang bahagi ng pananakop, maaaring bayaran ang mga tributo ng mga produktong tulad ng bigas, manok, tela at ginto. Ilan sa maaaring ipambayad ay ginto, mga produkto at mga ari-arian. Dahil sa pang-aabuso ng pangongolekta, maraming katutubo ang naghirap at nawala ng kabuhayan. The second one is yung new income through generating means. Acapulco Galleon Trade noong 1565 hanggang 1815. Ito yung pakikipagkalakalan sa pamamagitan ng paglalayag ng mga barko mula Manila hanggang Acapulco. Ito ang nagbibigay daan sa pagdating ng mga silver mula sa Nueva Castilla at silk galing China papuntang Maynila. Yung real situado. Ang salaping tinatanggap ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas mula sa Mexico ay bahagi ng buwis mula sa kalakalang galyon. Yung special na buwis. Naniningil sila ng buwis sa mga Chino na dumarating sa Pilipinas at nangongolekta sila ng buwis mula sa pahit-hitan nito ng mga opyo. Then yung polo iservisyo o yung forced labor. Sa ilalim ng patakarang ito ay sa pilitang pinagtatrabaho ang mga kalalakihang edad na 16 hanggang 60. Pinagagawa sila ng tulay, kalsada, simbahan, gusaling pamahalaan at iba pa. Maaari rin namang hindi sila maglingkod kung siya ay magbabayad ng falya. Yung falya, ito ay galing sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay pagliban o pagkukulang. Ito ay nagkakalaga ng 1.5 real bawat araw sa loob ng 40 araw o 56 na reales. And, third is yung bandala. Ang pagtatakda ng kota ng produktong kailangan ipagbili ng mga mamamayan sa pamahalaan. Then, nabuwag yung ng bandala noong taong 1782. Yung pang-apat is yung pagsisedula o yung sedula. Lahat ng mga tao o yung mga Filipino noon ay may sedula. Noong taong 1884 nang ipinatupad ng pamahalaan ng Espanyol ang sedula upang palitan yung pagtitributo. Panglima is yung rentas escantadas. Ito yung mga buwis na ipinapataw sa ilang produkto tulad ng alak. Then, pinagkukunan din nila ng kita yung pagbibigay ng lisensya sa mga bangka at mga baril. Then, yung pangpito is yung buwis para sa relihiyon. Yung Dios Prediales o ikapu o titi na binabayaran ng 1 real. Yung sanctrum para sa suporta sa simbahan. Then, yung sambuangan o donativo de sambuangan na ang halaga ay 0.5 real. Pero, maaari din nila itong bayaran katumbas ng halaga ng bigas. Then, mula nung taong 1660 hanggang 1851, sa Bulacan, Pampanga, tinatawag yung pagbubuwis na vinta. Ginagamit ang salapi sa buwis na ito sa pagpapatayo ng mga depensa laban sa mga Moro. Merong 2 uri or perpektibo yung pagbabayad ng mga tributo sa mga Espanyol.
Ito yung first is pagkilala sa kapangyarihan ng Espanya, and yung second is kabayaran sa mga serbisyong ibinibigay ng mga Espanyol sa ating mga ninuno. Yung status naman ng taxation noong American colonization period o noong taong 1901 hanggang 1935. Ipinagpapatuloy ng mga Amerikano ang pamamaraang paniningil ng iba't ibang buwis na nasimula noon ang panahon ng mga Kastila. Mayroong mga ginagawang pagbabago gaya ng pagpapalit sa sedula, personal sa isang peseta, at pag-aalis ng monopolyo sa pagbili ng mga opyo, sabungan at alak. Then, ang mga salaping kinukolekta ay inilalagay sa isang pampublikong tesorero na pinangasiwaan ng kagawaran ng tesorero. Then, yung status naman ng taxation noong Japanese period o noong taong 1941 hanggang 1945. Matapos ang pananakop ng mga Amerikano, sumunod naman ng mga Hapones. Wala silang masyadong naibahagi sa kasaysayan ng patungkol sa pagpapataw ng buwis. Then, sa panahon ng mga Hapones, pinatupad nila yung paggamit ng bagong salaping papel. Ito ay tinatawag nilang salaping walang halaga o yung laruang papel o yung Mickey Mouse money. Then, noong Third Philippine Republic o noong taong 1946 hanggang 1965, malayang kalakalan or yung free trade, patakarang pang-ekonomiya. Yung free trade ay yung patakarang pang-ekonomiya. Ang US and yung Pilipinas ay may kasunduan hinggil sa pagpapasok at paglalabas ng produktong inaangkat at mga produktong iniluluwas sa kanilang bansa na walang taripa o anumang kontrol. And yung status naman ng taxation o yung pagbubuwis noong pamamahala ni former President Ferdinand E. Marcos Sr. taong 1965 hanggang 1986. Sa unang taon o sa unang termino ng dating Pangulo ay siya ay tumutok sa pangongolekta ng buwis at pangungutang sa iba't ibang dayuhang institusyon ng mga pananalapi. Yung status naman ng taxation noong panahon ni former President Corazon C. Aquino, taong 1987 hanggang 1986. Yung pag-aproba sa National Internal Revenue Code of the Philippines, signed on July 25, 1987. Then yung pag-aproba sa Executive Order Number 273 na pinirmahan niya noong July 1, 1988 bilang pagpapatupad sa Value Added Tax o VAT law kung saan pinapatawa ng 10% ang mga produktong langis, dalata, noodles, at iba pa. Then yung taong 1997 hanggang 2017, ito naman yung Republic Act Number 8424 o yung National Internal Revenue Code of the Philippines or yung Tax Reform Act of 1997 as amended. Then yung Republic Act Number 9504 noong June 17, 2008, amending the Republic Act 8424, an act amending Section 22, 24, 34, 35, and 51. Then yung Republic Act 9337 or yung EVAT, signed on May 11, 2005 with 12% EVAT. Then yung Republic Act Number 10653, signed on February 12, 2015. Balangkas na nakapaloob sa NIRC o yung National Internal Revenue Code of the Philippines. May tatlong uri ng buwis. Ito yung ayon sa layunin, ayon sa kung sinong nagbabayad ng buwis, and ayon sa porsyento na ipinapataw. Yung ayon sa layunin, yung fiscal o general, buwis na ipinapataw upang kumita ang pamahalaan. Example nito yung mga sales tax, then yung VAT. Then yung regulatory o special tax, ito yung pinapataw upang maisaayos ang paggamit o pagkonsumo ng produkto. Halimbawa is taripa sa inaangkat na produkto. Yung ayon sa kung sino ang nagbabayad ng buwis. Meron dalawang uri ng buwis na ayon sa kung sino ang nagbabayad ng buwis. First is yung tuwiran. Then yung second is yung dituwiran. Sa tuwiran o direct, ang nagbabayad ng buwis na ito ay hindi maaaring ipasa sa iba. Halimbawa is buwis sa kita or income tax. Ito yung mga buwis sa taunang kita ng isang individual o kumpanya. Then yung buwis sa pagsasalin ng ari-arian. Ito yung ibinabayad kapag isinasalin ang ari-arian o donor's gift tax. Then yung buwis sa lupa o real property tax. Ito yung buwis sa lupa, gusali, makinarya at iba pang dagdag na pagpapahusay sa isang pag-aari. Then yung buwis sa premyo o winning, ito yung 10% na binabawas sa mga premyo sa mga larong pustahan tulad ng lottery, yung karera, raffle, o mga slot machine.
Yung sa dituwiran o indirect, ito yung mga buwis na dituwiran kinukolekta dahil ipinapataw sa presyo ng produkto o serbisyo. Ito yung ipinapasa kung hindi sa pamimili ay doon sa nagbebenta ng mga produkto. Then yung pangatlo ay kung sinong nagbabayad ng buwis. Excise tax. Ito yung buwis na ipinapataw sa lahat ng produktong kinukonsumo sa loob ng Pilipinas, inaangkat man o gawa dito. Then yung specific tax, buwis na batay sa bigat o bulto ng produktong naibenta. Halimbawa is tabako, sigarilyo, alak, fuel, o naprosesong langis. Then yung ad valorem tax, ito naman yung buwis na batay sa prosesong pambenta ng isang produkto kasama ang produktong panggatong. Then yung percentage tax, buwis na binabayaran ng mga producer at processor batay sa gross value ng benta mula sa pabrika at bodega. Then yung amusement tax, buwis na ibinabayad ng mga may-ari ng kasino, sabungan, mga bahay aliwan, sinehan, at ipapasa naman nila sa mga customer nila sa pamamagitan ng singil sa entrance at mga service. Yung caterer's tax, ito naman yung buwis na 4% na ipinapataw sa gross sales ng mga restaurant at mga kainan. Yung 8% sa benta ng alak, 25% sa malapit sa Joy Alive Fronton o Karerahan, then 12% sa mga bahay aliwan. Yung mga buwis na ito ay pinapasa sa mga customers sa pamamagitan ng pagsasama ng mga buwis na ito sa kolekta ng singil. Then yung hotels operators tax, ito naman yung 12% na buwis sa kita ng mga hotel, motel, rest house, batay sa room occupancy o gamit ng mga silid. Then yung energy tax, ito yung mga buwis na binabayaran ng isang sambahayan o negosyo sa bawat kilowatt hour ng elektrisidad na kinukonsumo. Ayon sa porsyento ng ipinapataw o yung tax rate. Yung proportional tax, ito yung mga tumutukoy sa takdang porsyento na ipinapataw sa halaga ng ari-arian. Habang lumalaki yung halaga ng mga ari-arian, tumataas ang halaga ng kabuuang buwis na binabayad o sinisingil sa mga tao. Then yung progresibong buwis, habang lumalaki ang kita, lumalaki yung porsyento ng buwis. Then sa regresibong buwis, ito yung kabaliktaran naman ng progresibong buwis. Ito yung lumiliit yung porsyento ng buwis na babayaran habang lumalaki yung kita ng isang individual. Then yung residential tax o sedula. Ito yung taunang ibinabayad o yearly ng lahat ng mga residente ng Pilipinas simula edad na 18 pataas. Then yung real property tax, ito naman yung taunang ibinabayad sa pagmamay-ari ng mga lupain. Yung documentary stamp tax, ito naman yung excise tax para sa mga dokumento, instrument loan agreements, commercial, papers and o assignments, seals and transfers of obligations at right or property incident. Yung documentary stamp tax, makikita natin siya sa mga diploma natin. Then yung 2018 train package, ito yung the tax reform. Yung train is yung tax reform for acceleration and inclusion. It was signed into law by President Rodrigo Duterte. With train o yung tax reform for acceleration and inclusion, Filipinos have higher take-home pay but have to shell out more gore fuel, cars, tobacco, and sugar-sweetened drinks.